Would you say overall we did better in the last over the weekend kumpara sa mga nakaraang mga pagbagyo, paghabagat? Yes ma'am, malaki pong improvement. Kung titingnan nyo nga po yung volume ng ulan na bumagsak sa Metro Manila, kasama pa po dyan yung pong galing upstream, hindi pa po nabanggit, yung pong nanggagaling sa may Marikina watershed. Siyempre po pag bumaba po yan, nakakaapekto rin po yan sa atin. Considering yung fact na marami sa ating mga karsada na dati po ay lubog at hindi nadadaanan ay hanggang gutter deep lang. Kay Chairman Artes, sir, pwede po kami humingi ng status ng mga flood control facilities ng MMDA, which worked at alin po yung pumalya? Well, una po, linawin ko, yung pong 73 pumping stations po na under po ng MMDA ay lahat po yan gumagana. Yung pong, kung ang tinutukoy nyo na hindi gumana ay yung pong sa Marikina, yung dalawa, yan po ay hindi pa po nata-turn over even sa DPWH or sa MMDA. Kaya nga po siguro nananawagan si Congressman Miro kahapon tsaka si Mayor Maan na tapusin na po sana ng kontraktor. According to reports po, napagana na po siya kaso nag-breakdown po yata. Kanina pong umaga, nakipag-coordinate po ako doon sa contractor at kay Sec Vince Dizon. Nagpadala na po ako ng technical team to assess kung ano po ang nagiging problema para po agaran na ma-actionan or matapos at mapagana yung 20 pumping stations na yan. In the meantime, I can send you po yung videos na nagpadala po kami ng 2 mobile pumps po doon na sa kasalukuyan, yun muna yung nagbibigay po ng relief para po wag tumaas yung tubig or eventually mawala po. Chairman, naipaliwanag nyo na yung nangyari sa Parañaque. Ano naman ho kaya ang nangyari sa Las Piñas na isa ho sa mga medyo matindi yung dinana sa baha ito nakarang araw? Ganon din po, isa po halos ang dinadaluyan niya ng tubig. At ako po ay gumawa na rin ng representation kay Sec Vince Dizon at nag-usap din po kami. May 14 po kasi na booster pumps dyan na hindi naman po gumagana. So, ang naging usapan po namin, i-assess po ng DPWH itong mga booster pumps na ito. Kung kaya pang paganahin or masaserve yung purpose, pagaganahin daw po niya. Pero kung hindi po ay gigibain na po ito. Isa rin pong factor dyan per our report po nung aming mga tauhan ay yung ginawa pong kalsada. Medyo lumit daw po yung river po. Dawa po nung kalsada na ginawa po along the banks noong particular river na yon. Kaya po medyo bumabagal po yung daloy ng tubig at pag nasamahan po ng high tide, hindi po talaga kaagad makalabas. Yun po, kasama po na masaserve yan noong isang pinopropose po namin na gate at pumping station po. Last na po, may nabanggit po si Administrator Servando kanina sa amount ng rainfall. For example, sa Science Garden, 501 millimeters in 9 days. Konting-konti na lang, pang isang buwan na sa 568 mm. Tama po, Administrator, no? For the comparable amount of rain, Chairman, would you say overall we did better in the last over the weekend kumpara sa mga nakaraang mga pagbagyo, paghabagat? Yes ma'am, malaki pong improvement. Kung titingnan nyo nga po yung volume ng ulan na bumagsak sa Metro Manila, kasama pa po dyan yung pong galing upstream, hindi pa po nabanggit, yung pong nanggagaling sa may Marikina watershed. Siyempre po pag bumaba po yan, nakakaapekto rin po yan sa atin. Considering yung fact na marami sa ating mga karsada na dati po ay lubog at hindi nadadaanan ay hanggang gutter deep lang. At yung Kamanaba area halos hindi po binaha. Kanina sinasabi nga po ni Sec Rex, doon po siya galing sa Valenzuela at wala pong reported na major na baha. If ever po, hanggang gutter deep lang at napakabilis pong nawawala. Yun po siguro ay
epekto noong ating malawakang Oplan kontrabaha kung saan naghukay po tayo by administration ng mga waterways. Napakarami na po nating tunay-tuneladang basura. Napalalim na po natin ng 2 to 3 meters ang mga major creeks and waterways na talaga naman pong nagpabilis ng daloy ng tubig para po mailabas po natin siya at hindi po maipon sa karsada. Sorry. Can you share with us the reaction of the President when you reported this to him this morning? Well, natuwa po siya pero at the same time, pinag-utos niya po na paigtingin pa yung mga ginagawang interventions na yan para po nga mas maging effective. Dahil po sa dami po ng waterways dito, hindi pa po siguro kami nakakakalahati simula nang nagsimula kami last year. Ang kagandahan lang po, binigyan po tayo ng dole ng mga tupad. 10,000 po yan yung ibinigay po na sinusupervise po ng MMDA. Kung nag-follow po kayo ng aming social media pages, makikita nyo po yan na araw-araw po dinideploy namin yan sa mga critical areas na naglilinis po ng drainage. Maglaking tulong po ito dahil na preemptively nalinis po namin yung mga drainage na lagi pong nababarahan. At katulong din po natin sila kahit nung kasagsagan ng ulan na pag meron po mga areas na monitor kami na tumataas yung tubig, alam na namin na nagkakaroon ng bara ng basura. Meron po kaming tinatawag na strike force manananggal ng basura. So talagang lumulusong po ito sa tubig kasama po ang dolly tupad at nagdidiklag po ng mga drainage natin na malaki rin po yung naitulong sa bilis na paghupa ng baha. Dagdag ko lang, meron ba ako sound? Dagdag ko lang din. Kasi napag-usapan na sa ilang buwan pa lamang na nagkaroon ng concentration para dito sa Oplan kontrabaha sa ilalim na po ng pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Natuwa yung Pangulo dahil sa konting panahon na ito ay pinagtuunan ng pansin ay nakita po niya at nai-report nga po ni Sec Vince ang mga pagbabago lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Tulad ng E. Rodriguez, G. Araneta Avenue, Espanya, Navotas, and Valenzuela. Yung madalas na i-report noon, hindi siya na-i-report ngayon. So, pero still, may mga lugar pa rin na kailangan pa. Katulad ng sinabi nga ni Sec Vince, ay inuunti-unti. Kumbaga, ito ay location, lugar sa lugar. So, patuloy pa rin po yung yung Oplan kontrabaha. Yun po. Sorry. Ma'am, since nabanggit niyo na po yan, isunod ko na po itong tanong na ito. I was saving this for later. But with this latest episode of heavy rains and flooding, people are understandably angry. People want a name and a face to pin the blame for this misery. People want to hold officials accountable. People want answers. At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon ng pamahalaan. How do you respond to that? Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan. So, nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, maraming dokumento na dapat na basahin, aralin, at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss. So, hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa 1 taon. Dahil nagkaroon talaga ng maigtingang pag-iimbestiga, sabihin natin mga September last year. Pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami na rin po mga warrants of arrest ang na hindi natin maihahalang tulad sa mga nakaraang
administrasyon na hindi naimbestigahan yung mga ganitong klase mga anomalya. Okay, sunod na tanong mo